Hello po mga kababayan. So katatapos pa lang ng impeachment trial. Bukas siyempre magre-resume siya. Pero ngayong araw na to mga kababayan, lalong nayari siya, no? Lalong nayari si Sara Duterte. Yan kasi, sige pa ang tanong cross-examination ng defense. Saka yung mga dumagdag na mga members na ng defense na senator judges. Tulad po ni Alan Peter Cayetano. Lalong nako-confirm. Confirm naman talaga niya, Mr. Maravillas. Alam na natin guilty si Sara. Kahit hindi na sila magdebate dyan sa impeachment trial. Alam na natin kasi 1 year nang tinag-usapan ito. 1 year na natin, mga kababayan, na paulit-ulit na papanood. Yung pagbabanta, kasi recorded siya at available sa YouTube. Ngayon, may mga clarificatory questions si Alan Peter Cayetano. Lalong nayari si Sara Duterte, lalo na nadiin mga kababayan. Tulad ng kanyang pagtatanong kay Kalilong, ngayon yung second witness, yung NBI director, mga kababayan ng BARM, si Attorney Jeremy Lotok, lalong luminaw po yung grave threat. Guilty talaga po. Kaya tama itong assessment mga kababayan ni Representative Paulo Ortega. Sabi ni Ortega, yari talaga sila dito sa threats? Yaring-yari sila? Sabi dito sa balita ng Abante News Online, posibleng mas maikli sa unang itinakdang 11 trial days ang Article 4 o grave threat kung saan kumpiyansa si Deputy Speaker Paulo Ortega na madidiin ng gusto ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Pang-apat pa lang mga kababayan na araw. Baon na si Sara. Kung 11 days, mga kababayan, itong trial day sa Article 4, malamang mabaon hanggang sa inner core ng Earth si Sara Duterte. Di ba niya, Mr. Maravillas, yung inner core, impyerno na yun. Mabaon hanggang impyerno. Mga kababayan si Sara kung tapusin itong 11 days. Yung grave threat kasi po, galing mismo sa kanyang bibig. Ano pang gusto ninyong patunayan? Tama po, mga kababayan? Walang lusot, mga kababayan. Ito, napaka-tibay ng mga pahayag ni Attorney Jeremy Lotok, former chief ng NBI Cybercrime Division. Sabi niya, we fail to see any amount of freedom of speech in those utterances of the Vice President. Imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, in the chaos it would bring to our country. Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfy the elements of a criminal offense like this one, sabi po ni Attorney Jeremy Lotok sa cross-examination na ginawa sa kanya, mga kababayan, kanina. Yan napakatitindi, mga kababayan, ng statement ni Lotok. Duterte threats anya do not cover freedom of expression. The alleged threats by Vice President Sara Duterte against President Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and former Speaker Martin Romualdez did not cover freedom of expression, sabi po ni Lotok sa kanyang testimony kanina. When the second highest official anya of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterances. Diba, mga kababayan? Pang-apat na araw pa lang, baon na mga kababayan, yaring-yari si Sara Duterte.
O ngayon, pinipilit ni Defense Counsel Alan Peter, Senator Judge pala. Kasi po, pag pinakinggan mo si Alan Peter Cayetano, pag nagtatanong dito sa witness, ang linya niyang kanyang pagtatanong, parehas ng Defense Counsel ni Sara Duterte. Kaya hindi natin masisisi yung publiko. Hindi lang ako ang tumatawag sa kanya na ganoon. Pati si Atty. Reyes del Rosario, ito yung post niya 2 hours ago. Sabi ni Atty. del Rosario, dumarami ang defense lawyers ni BP Sara. Guess who? Day 1 pa lang mga kababayan. O last year pa nga. Ang mga nag-abogado kay Sara, yung mga Duterte senators, last year pa. Hindi man po tinatago, lantaran mga kababayan. Panoorin natin yung isa sa mga senator judges. Ito, pakinggan natin si Alan Peter Cayetano. All of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat. No? Verification ng ano po, Your Honor? No? Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. Verification of non-forum shopping, Your Honor? Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. So may mali ba dito? Factually, wala. Na-review mo naman to. No? May konting typo dyan, which is Hindi normal typo, naman, factual. So far as I'm concerned, Sino lahat po po ba yun- nag-prepare? ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun. Then someone typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun yung utterances, Your Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Pati yon mga kababayan, big deal kay Alan Peter Cayetano. Alam naman po, public knowledge na hindi man naging DOJ Secretary si Sara, kundi DepEd Secretary. Irrelevant. Pwede naman na koreksyonan. Baka kasi itong computer minsan tinatype mo, iba yung lumalabas. Di ba? Sa pagtitext, kasi may anong tawag mo doon? Nakalimutan ko yung tawag pag nagtatype ka, pagkatapos may biglang lumabas na word. Ibang lumalabas na word. Ganon. Parang napipredict na niya kung ano yung gusto mong i-type. Minsan, yung prediction niya, mali. So alam naman po, public knowledge na never naging DOJ Secretary si Sara Duterte, kundi DepEd. Big deal pa kay kay Alan Peter Cayetano. That is immaterial. Basta lang mga kababayan makahanap ng butas. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam namin,
Sorry po. Yes, that's sir. Yeah, Department of Education ang alam ko. Yeah. So, kasi, I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the Di condition, man you yan big mentioned deal. the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Di ba? So halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. Correct. We always vote. There's nothing there. But if illegal, o pag pinapatay mo ako, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act? Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition, Yes. sir. No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because you keep mentioning we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya? Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, Gusto po natin... sa reading nyo ng statement niya, sino tinutukoy ng Pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya? Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January. Lalong na diin. Unang-una, yung Operation Romanov na yon, yan ang line, narrative mga kababayan ng defense. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit itong si Alan Peter Cayetano idinagdag na po sa defense. Sinupalpal ngayon, mga kababayan, ni Atty. Jeremy Lotok. Ang una niyang nagsabi niya na Operation Romanov, si Baste. Yung rini-replay ko po, binabaliktad kasi nila, mga kababayan ng defense, para i-justify yung pagbabanta kay PBBM. Nauna silang pinagplanuhan ng First Family sa ni Martin sa pamamagitan ng Operation Romanov. Isabi ni Atty. Lotok, mga kababayan, ang unang niya nagsabi niyan, si Baste. Ito yung minimin, mga kababayan, ni Atty. Lotok. Just a simple message sa ato Apollo. From now on, before you go to bed, Rallies ng maisog sa Davao. think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Kita mo? Sila yung nagbabanta. Maybe you'll reconsider the direction. Yung gawain nila, inaakusa sa ating Pangulo. Palakpakan yung mga audience nila sa maisog rally sa Davao. Ito yung minimin, mga kababayan dito. Binabaliktad po, sinupalpal ni Atty. Lotok si Cayetano. 2024. Yes. Then, That's irrelevant. Ang question ko, Hindi na niya, in the irrelevant mind of the daw. Vice President, sino Ano naging irrelevant? Na kayo po yung nag-mention ng Operation Romanov. Kinounter lang. Nang pinaliwanag na si Baste, ang unang nagsabi, sinabi mo nang irrelevant. Ginawa mong relevant eh. Ika nagbanggit na Operation Romanov, kinounter ka lang nang nagsabi ng Operation Romanov,
si Baste against the president, the first family. Ngayon sasabihin mo, irrelevant. Kasi si Baste, irrelevant. Na-confirm na hindi man yung first family, hindi man yung pamilya Marcos ang nagbanta sa Duterte. Kasi wala man silang ugaling ganon na mapagbanta. Kayo yung mahilig, yung mga Duterte mga kababayan, mahilig magbanta. Sabi nga natin, kahit walang impeachment trial, alam na natin guilty si Sara. Kasi alam natin, napanood natin lahat yung kanyang pagbabanta. Di ba po mga kababayan? Lalong nadidiin mga kababayan sa mga pagtatanong ni Cayetano. Nung pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya. You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Wala hindi man, ba kwento klaro man sa lang yan ni Sara. video na ang pinagbibintangan niya is the first. Kasi kung may totoong banta sa kanya, nag-report na sana siya sa NBI, patulong siya. Yung sinasabing kwento niyang gorgor, yung ito, palaman yon, gawa-gawa na kwento para i-justify itong pagbabanta nila. Binabaliktad mga kababayan. Diba? Wala mang ganun. Kasi kung may talagang banta sa kanya, dapat may official action siyang ginawa. Tama, under surveillance sila na sinasabi niya noon. Dapat nag-report siya sa PNP, sa NBI, o sa kung kaninong agency, sa DOJ. Maski man lang sa barangay, nagpa-blatter man lang siya para may document, may report, official report, na may nagsusurveillance sa kanya, sa kanila, ganon. Puro kwento niya eh. Alam naman natin na pagkwento nila, puro kasinungalingan. Di ba? Ito ang pagbabanta, Mr. Maravillas. Bakit naniniwala kang totoo? Sinabi niya kasi, no joke. Siya yung nag-confirm. At inulit pa niya. Hindi niya dininay, inulit pa niya. Paano hindi tayo maniwala na seryoso yung pagbabanta na siya mismo nagsabing no joke, no joke. Kung sinabi niya sana na joke man lang, wala eh. Talagang in-emphasize niya, no joke pa, 2 beses. O talaga, di seryoso, no joke eh. Ano pa ba ang gusto ninyong maintindihan doon sa no joke? At nanlilisik yung mata. Seryoso talaga. Nanlilisik, nagmumura. Nanlilisik, tapos inulit pang no joke. Doon pa lang mga kababayan, alam na natin guilty. Talaga itong si Alan Peter Cayetano. Lady, the President, and the Speaker of the House. So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang 3. So, Yan ang pipilitan niyang conditional. Papapatay sa kanya yung 3. I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, kindly wind up. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. Di na-justify niya Ang talaga? defense, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know the Ginawa niyang defense yung pagbabanta. mind of the Vice President. But Una, you testified also freedom of this expression. afternoon that Ngayon, you went defense into her niya. state of mind. Based on the series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto 3 ang papatayin niyo.
Doon nga po sa statement, yan ang narrative ng mga DDS na inaaway sila ni Marcos, ni Martin Romualdez, ni Lisa. Wala mang ganun po. Sila yung nang-away. Narinig na ninyong inaway ng Marcos si Sara? Wala. Wala tayong narinig na inaway. Kahit inaaway nila, pinagbabantaan nila. Kahit nagrarally na si Sara sa Maisog, DepEd Secretary, iniingan ng reaksyon yung ating Pangulo, ayaw magsalita ng ating Pangulo. Sinasabi pa, I still have my trust to Sara as DepEd Secretary. Hanggang nag-resign na lang si Sara. Walang nang-aaway po sa Duterte. Hindi sila inaaway ni Marcos Romualdez, ni Lisa Marcos. Sila yung nang-aaway. Napakalinaw po. Hindi man po palaaway si Martin, hindi man palaaway si Lisa, hindi man palaaway si President Bongbong Marcos. Pinapalabas nila, may away, walang away, may nang-aaway lang po. Kasi inappoint na niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Gustong-gusto nang umupo. Yan po ang malinaw sa kwento po. Talagang itong si defense lawyer Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kung ano-anong mga pinagsasabi. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napaapyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's the literal meaning, but did you believe her? Well, she's the vice president, sir. So she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there, but I'll read to you the edition. Pero tignan nyo po yung page 25 nung sarili nyong affidavit, ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy? Yung vlogger yan na bakla. Ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan. Princess na Maui. People power na. So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niya, huwag kayo mag-people power. Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Supalpal na naman. Active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, sir. When do you believe Na supalpal na naman po si Alan. What did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Opo. Thank you, Senator Judge Alan. Hindi na siya nakipag-argue kasi lalong nadidiin si Sara Duterte sa kanyang pagtatanong. Pilit niyang pinipilipit yung kwento to favor Sara Duterte. Lalong nadidiin, nalulubog sa kumunoy si Sara Duterte. Kitang-kita po ang ebidensya. At ang nagsabing kumuha na siya, may nakausap na siya na papatay, si Sara mismo, napakalinaw. Sabi ni Attorney Jeremy Lotok, to me, as Chief Investigator, the utterances made by the Vice President were serious and the threat was real and actual. Ito yan sabi ni Defense asked Lotok, was the NBI biased against the VP? Sabi po ni Lotok,
We are evidence-based. Correct. Yan ang ebidensya po. Ang ebidensya po galing sa bibig mismo ni Sarah at nandun sa video. Authenticated na siya mismo ng defense kasi ginamit na ng defense mismo yung the same video na present ng prosecution. So, inauthenticate na nila. Yung defense na mismo yung nag-authenticate. Kasi ginamit na nila. Di naniniwala silang authentic po yun. Di ba po? Ayan lang, yun man lang po, mga kababayan. Lalong yari si Sara Duterte. Lalong nayari, sabi po ni Congressman Paulo Ortega. Bye-bye po. God bless.